ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat Pilipinas, ang oras. Eksakto yung punto alas 6 na ng umaga.
Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon ay araw na naman ho ng linggo. 21 na ho tayo ng buwan ng Hunyo, taong 2026. Teka, bakit ba tayo nandini sa... Ba't ba tayo nagtatrabaho ngayon, Engineer Artie? Hindi ba't araw natin ngayong araw ng linggo? Hindi ho ibig sabihin kahit ho Father's Day, kahit araw ng mga tatay, hindi ho ibig sabihin hindi na tayo magtatrabaho. Kaya nga ho tayo tinawag na father, tinawag na tatay, dahil kailangan ho nating itaguyod ang ating pamilya. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Pero dun sa mga irresponsableng mga tatay, magsipagbago na kayo. Meron kasing nasabi lang na tatay, pero ang responsibilidad ay hindi kayang gampanan. Buti nga talaga kung hindi kaya Pero yung talagang tumatalikod sa responsibilidad, hoy, kayo! Ay magbago na kayo. May pagkakataon pa dahil darating ang panahon. Ang ating mga inaalagaang pamilya, ayan ang ating magiging mukha. Ako po si Val Gonzales. Samahan po ninyo hanggang mamayang alas 7 ng umaga. Dito lamang sa Mega Balita Linggo. Hunyo na ho tayo pero marami pa ring mga kabukiran ng nangangailangan ho ng ulan. May bagyo ngang masasabi pero ang kailangan ho natin yung pagpapaulan ho ng isang bagyo. Kung di man yun bagang yung natural na buhos ng ulan kapag ganitong mga buwan. Pero dahil hindi natin minamahal ang kalikasan, hindi natin minamahal ang kapaligiran, hindi natin minamahal ang inang yaman, hindi natin nililinang. Kaya ngayon tayong mga tao, tayong mga earthling ang nagsasuffer, ang nagbabago. Nagbabago ang mundo. May malaking pagbabago ang mundo. Nang pinapakita ay ang pagbawi, pagbigwas sa ating naninirahan sa mundong ito. Kamakailan lang andi nakahuli. Mag-asawa yata yun. Nakahuli ng mag-asawa na may-ari ho ng isang trading company na nagbebenta ho ng ipinagbabawal yung mga powerful ho na chainsaw. Ayun. Alam nyo naman na kapag ka chainsaw,
Lalo na yung ika ngay lampas na dun sa kapasidad ng isang chainsaw na talagang ika ngay sisira na dun sa pagka ginamit dun sa mga kagubatan magtutumbahan ng mga puno. Ayun, patago pa yun. Paano naman yung pagka napunta ho rito sa kalungsuran? O nga, merong ika ngay malaking pagbabago sa ginagawang proyekto, pero ang kapalit naman ay yung pagtumba dun sa mga puno. Nakita ho ba ninyo yung kumalat sa social media? Isang concerned citizen dito ho sa National Capital Region, Ivinidyo. Yun hong ginagawang pagpupulak ng mga puno. Pagpupulak ng mga puno. Ilang puno na ba yung nadali dito sa bahagi po ng dito sa bahagi ng Quirino Highway. Dahil doon sa proyektong ginagawa. Sana kakibat ng paggawa ng mga mabubuting mga proyekto ay hindi ho napapabayaan yung mga puno. Tingnan ho ninyo ang bansang Japan. Alam mo ba ninyo ang bansang Japan? Yun pong natitirang puno na malaki na ikangay nakayanan yung dagok ho ng malakas na tsunami na nangyari ho dun sa Japan. Hindi ko lang alam kung saan sa aming probinsya sa Japan nangyari ho yun. Yung punong tumayo, nakatayo. Matapos ho yung tsunami. Aba, ang ginawa ho'y preserve yung puno. Engineer RT, preserve yung puno. Alam ho ba ninyo kung anong ginawa? Inunti-unti hong pinutol ng gagapiraso yung puno. Gagapiraso yung puno. Unti-unting pinutol dahil patay na ho yung puno Pero siya lang ho yung nakatayo doon. Namatay na yung puno. Siya lang ang nakatayo. Ayun, preserve. Siguro ngayon may dahon ng ginawa yun. Preserve para ipakita sa buong daigdig. Na may isang puno na nakayanan yung dagok, yung pinsalang dulot ho ng malakas na tsunami. Marami hong namatay. Ganyan ho ang pagmamahal ng ibang bansa sa mga puno. Pero dito ho sa atin, ayoko na ngang ikwento. Panoorin na lamang ho ninyo sa social media kung ilang daang mga puno yung niligwak. At yung mga sumunod nga nung nakaraang linggo. Abay, meron pa hong kwan. Ang binabanggit dun sa viral na video, sabi nung netizen, yung sabi nung concerned citizen, anong gagawin ho ninyo dyan? Nakita niya hinuhukay na yung puno. Ang paghuhukay doon mismo sa may pinaka trunk na ng puno, doon mismo sa may pinaka trunk na earth bowling daw, bino-bowling daw. Ang bowling ho kasi yun ho yung pamamaraan para ilipat mo yung puno nang hindi siya nasasaktan. Tinawag na bowling siguro dahil ibinobol yung kanyang mga ugat na ganun. Pero malayo doon sa may pinaka-trunk niya. Yung pagkakataon na yun yung viral video na yun doon mismo sa may pinaka-trunk na ng puno. Doon nag-uukay. Di pinutol-putol mo na yung mga ugat ng puno. Mga major na main ugat ng puno. Sabi earth bowling daw. Anong earth bowling? Nga nyo akong paglulukuhin. Gusto nyo ng usapang lasingan. Yun, lukuhin ninyong lelang ninyo. Nagalit ho yung mama. Marami yung ganyan. Buti nga yung patago pa Yan di lantaran. Gagawin kapag kagabi. Dapat siguro ang DEA na rin magkaroon ng o kaya gobyerno, kung anumang ahensya ng gobyerno, magkaroon ho ng patimpalak, magkaroon ho ng pa-contest, magbigay ho ng award,
Magbigay ng award ng hindi sinasalihan. Karamihan na kasi sa mga award, sasalihan mo pa. Inang yan ho bang magbibigay ng award doon sa mga probinsya? Ang bigyan ho ng parangal ay yung mga opisyales ng gobyerno na nakaupo sa bawat probinsya. Oy, tingalain dun ho sa kalangitan. Saan bang mga probinsya ho yung walang kalbong bundok? Ayan, pumunta tayo sa Rizal, paborito kong lugar. Diyan ho, kapag ka ikaw ay nandun ho sa may mataas na bahagi, makikita ho ninyo yung mga kinakalbong mga kagubatan. Ayan, bigyan ng Kalbo Award yung mga probinsya na yan. Pero pagka ikaw ay napunta po sa Aurora, hindi ho tayo mauubos ng kwentuhan. Ang kapaligiran ho doon hindi green. Hindi ho green blue. Kulay blue na ho. Dahil minamahal nila yung kanilang kabundukan ho roon. Yun nakikita. Yun sa visible pa lang yun. Yung nakikita ng ating mga mata. So dapat siguro magkaroon ho tayo ng ganun. Para nang sa ganun ay kondinahin natin sa ambang probinsya yung mga opisyal na kung saan yung mga opisyalis ng gobyerno ay pabaya ng kalikasan. Kinakalbo ang puno, kinakalbo ang kabundukan, ginagawang pera ng mga puno, ang likas na yaman. Yan, para nang sa ganon makita ho natin sino bang may pagmamalasakit ho sa inang kalikasan. Ayan, wag na ho nating banggitin yung mga nagdaang pinakamalakas na bagyong tumama sa kalupaan, ang Yolanda. Ayan, ay dahil ho sa pagpapabaya. At dahil ngayon ay araw ho ng mga tatay, dahil ngayon ay Father's Day, narito na ho ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Bagyong Francisco nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility. Mega Balita Linggo. 6 mula sa 24 na Pinoy mula sa Russia nakauwi na ng bansa. Mega Balita Linggo. Strait of Hormuz muli na namang ipinasara ng Iran matapos sumiklab ang tensyon sa Lebanon. Mega Balita Linggo. Karagdagang 180 bilyong pisong pondo para sa mga nilindol sa Mindanao isinusulong sa Kongreso. Ayon ho yan kay Senate President Gatchalian. Mega Balita Linggo. Philippine National Police paigtingin naman ang police visibility sa loob at labas ng mga paralan kasunod ng 2 stabbing incident sa lalawigan ng Cavite. Mega Balita Linggo. Big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Sana sa susunod na linggo. Mega Balita Linggo. At yan ho ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Dumating na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang 6 sa 24 na Pilipinong pinalaya ng Russia mula sa 9 na buwang detensyon. Ayon sa Presidential Communications Office, ito ang unang batch ng mga Pilipinong uwi ng bansa, habang ang 18 iba pa ay nasang darating kanina ay nasa ng darating ng madaling araw. Kanina ba to? Mamayang madaling araw pa. Sinalubong sila sa paliparan ni na Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at iba pang mga opisyal mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration para bigyan ng paunang tulong.
kaninang madaling araw. Matatandang personal na inilapit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga Pinoy kay Russian President Vladimir Putin na nagresulta sa kanilang agarang pagkakalaya. Mega Balita Linggo. Samantala, sa iba pang mga balita, muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz ilang araw lamang matapos lagdaan ng kasunduang pangkapayapaan kasama ng Amerika. Ayon sa Iranian military, nilabag ng Estados Unidos at Israel ang napagkasundo ang ceasefire noong Biyernes. Matapos muling sumiklab ang tensyon sa katimugang bahagi ng Lebanon. Inatake ng Israel troops ang grupong Hezbollah sa harap ng nakatakdang follow-up negotiation ng US at Iran sa Switzerland. Parehong inakusahan ng Israel at Lebanon ang isa't isa na lumabag sa tigil putukan. Sa kabila ng anunsyo ng Iran, sinabi ng US Central Command na nanatiling umaandar ang mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz, kung saan dumaraan ang bulto ng mga produktong petrolyo sa buong mundo. Nagbabala naman ang Iran na maaari pa itong magsagawa ng iba pang hakbang kung magpapatuloy ang pag-atake sa rehiyon. Mega Balita Linggo. Labing-anim na minuto makalipas ang ikanim ng umaga. 6 na araw na naglayag ang mga barko ng Armed Forces of the Philippines at Amerika sa bahagi ng West Philippine Sea hanggang norte. Ayon sa AFP, tagumpay ang ika-4 na Philippines-US Maritime Cooperative Activity para ngayong 2026. Tampok sa pinakahuling mga pagsabak ng Philippine Coast Guard ship o Philippine Coast Guard ship na BRP Melchora Quino at BRP Sindangan kasama ang BRP Diego Silang at mga aircraft ng Navy. Sa bahagi ng US Indo-Pacific Command, ipinadala nila ang US Coast Guard cutters na Charles Moltropa at Emlen Tunnel bukod pa sa P-8A Poseidon Maritime Patrol Plane. Mega Balita Linggo. 18 minuto na makalipas ang ikanim ng umaga, sumabak naman sa live fire drill ang Philippine Navy kasama ang Japan, Singapore at Italy habang patungo ito sa Hawaii para sa Rim of the Pacific o RIMPAC exercise. Gamit ang isa sa pinakamoderno nitong barkong BRP Miguel Malvar, tinesting ng magkakaalyadong kanilang air defense at pinaputokan ang target na unmanned aerial vehicle. Ayon sa ukbong dagat, bahagi ito ng paganda para sa RIMPAC exercise na siyang itinuturing na pinakamalaking international maritime drill sa buong mundo. Tatakbo ang RIMPAC mula 24 ng Hunyo hanggang 31 sa paligid ng Hawaii. Mega Balita Linggo. 20 minuto na makalipas ang ikanim ng umaga. Higit 180 bilyong piso ang panukalang pondo ng Kongreso para sa pagtulong sa rekonstruksyon at rehabilitasyon ng mga gusali sa Nilindol na Mindanao sa panayam ng DCRH kay Senate President Dwin Gatchalian. Bukod sa aktual na pondo, ang inihaing resolution nila sa Senado ay naglalayong agarang maibigay ang pondo sa mga nasalanta ng kalamidad. Ang mabilis o madaling access sa pondo para sa ganitong mga klase ng emergency crisis ay mahalaga para makabangon muli ang komunidad. Ayan, nasan ba si Senate President Win Gatchalian? Ayan, yan o yung sa panayam kahapon ni Dr. Cesar Chavez sa programa ang SOS. Profit ko almost 100 billion gamitin ng executive sa
response and reconstruction efforts. Pag titignan natin 180 billion, almost mga around 18 billion ang pwedeng gamitin sa tinatawag nating yung NDRRMC, yung National Risk Reduction Fund na pwedeng gamitin sa reconstruction effort. Marami kasi mga gusaling nasira at itong NDRRM Fund ang pwedeng gamitin para makumpuni o maiayos itong mga gusali na nasira. Mega Balita Linggo. Mabuti naman na natapos ng sigalot sa Senado at makapagtatrabaho na muli ang mga senador ng maayos batay sa kanilang sinumpaang tungkulin sa harap ng taong bayan. 22 minutos makalipas ang 6 ng umaga, muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. This time check is brought to you by ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo, dahil sa masaganang Pinas,
lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mega Balita Linggo. Ay! Alas 6:27 na ho ng umaga. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan ngayong araw ng linggo, posibleng malampasan na natin ang 1.5 degrees Celsius climate benchmark o pag-init pa ng mundo pagsapit ng taong 2050 kung wala tayong gagawing aksyon. Ito na nga ba sinasabi ko Yung aksyon natin ngayon ay ang kinabukasan natin pagsapit ng susunod na mga panahon. Kung 2050 lalo pang iinit ang mundo, ngayon ay 2026. 24 years from now. Itong projection na ito na posibleng uminit pa ang mundo after more than 2 decades. Kung walang gagawin. Ito ho ang sinabi ni Manila Observatory Executive Director at Climate Scientist Father Jose Ramon Jet Villarin sa panayam ng SOS tungkol sa DZRH Special on Saturday program tungkol sa patuloy na pag-init ng klima. Kaya panawagan ni Father Villarin, panahon na para umaksyon at magkaroon ng pagbabago hindi lamang sa mga gagawin ng mamamayan kundi sa panukal ng gobyerno tungkol sa enerhiya at ating kalikasan. Nasa 1.1 na tayo o 1.2 na nga. So palagay natin, palagay po ng mga siyentista na pagdating ng 2050, nalampasan na natin yung 1.5 degrees. Kaya mahalaga na simulan na natin ngayon pa lang ang solusyon. Ang solusyon ay tingnan yung pagbubuga ng carbon dioxide ng ating industriya, ng ating mga sasakyan at kung ano pa. Kailangan ng pagbabago rin sa pamumuhay. Narinig po ninyo. Isipin ninyo. Kung lalo pang iinit. Ngayon napakainit na Hindi ka na nga makatulog kung kahit na kung hindi di aircon. Katulad naming mga mahihit. Hindi naman aircon ang tinutulugan mo. May electric fan ka na nga. Pawisan ka pa. Anong mangyayari ho sa atin after 20 years?
2050 ang binabanggit. Kung ngayon ay 2026, Engineer RT, kung may anak kang 3 years old, 27 years old na siya pagsapit ng 2050. At siya'y gumagawa na rin ng sarili niyang pamilya. Maring may mga anak na siya pagsapit ng taon na yun. O yung ipapanganak na lang ngayon, 24 years na siya noon. Pagsapit ng 2050. Anong klase ho ito? Yung binabanggit ko kanina. Nung unang mga minuto natin. Bigyan ng award yung mga local government unit. Hindi local government unit. Yung mga probinsya. Tingnan kung anong kanilang ginagawa sa kanilang inang kalikasan. Ang sabi ng isang nanonood sa atin sa YouTube, hindi lang daw ang dapat tingnan ay yung pagsira ng kalikasan. Yung mga ilog daw. Totoo yan. Magkakaakibat na ho yan. Bakit ba ang ilog dati hindi naman ho umaapaw? Umapaw na. Kasi nga ho, dun sa upstream, dun sa mga matataas na bahagi, wala nang mga punong sasalag dun sa buhos ng malalakas na mga pagulan. Saan pupunta yun? Dun sa mga mabababa at ang kanyang pupuntahan ay yung mga kailugan, mga katubigan. Ayun. Kaya ang panawagan ho ni Father Jose Ramon Villarin ng Manila Observatory ay ang paggawa na ho ng mga hakbang. Nasaan na nga pala yung kwan? Maningil nga tayo. Anong taon na ngayon, Engineer RT? Ngayon ay 2026. Ang huling eleksyon ng national ay 2022. 4 na taon na palang nauupo ang ating mahal na Pangulo. Ang kanyang pangako ho noon yung ikangay pagsusulong ng mga proyekto na may kinalaman ho sa renewable energy. Nasaan na ho ngayon? Ang nakikita ko lang na ikangay nakakabawas dun sa paggamit ng fossil fuel, paggamit ng kuryente, ayun hong mga maliliit na bagay, mga bombilya, mga abang tawag doon, Engineer RT, yung nilagay mo doon sa inyo sa probinsya, yung solar, mga solar powered na mga ilaw. Dapat ho yan pangunahan ho ng mga malalaking kumpanya. Hikayatin ng gobyerno na gumamit yung mga malalaking kumpanya. Naalala ko meron nga namang isa. Ang SM, wag na nating hindi banggitin. Para nang sa ganun kainggitan ng iba at tangkilikin ng iba kung sino yung nagbibigay ng pagpapahalaga sa kalikasan. Yung SM dito sa SM North, I don't know kung lumawak pa yon dahil na-cover ko noon yun. Ilang taon nang nakalilipas. Yung may isang bahagi ho dyan sa SM North, EDSA, sa Quezon City. Yung bubungan nila ay may mga solar panel. Yun yung kabilang doon sa kanilang ginagamit doon sa pang-araw-araw na operasyon ho ng mga mall ng SM. O kayo, yung iba dyan, ganyan din ang gawin ho ninyo. Dahil kung nakikita ng ating mga kababayan na ganyan yung mga sinusulong ninyong mga proyekto, dyan ninyo ginagamit yung inyong mga pondo na nakalaan sa corporate social responsibility. Huwag na lang yung magpapatuli, magtutuli naman ang kabataan kapag summer Pero ang ipakita ninyo yung mas malawak pang kabuluhan ng ikangay pagtulong sa sanlibutan, sa sangkalikasan. Yun pong pagsusulong ng renewable energy, ipakita ho ninyo. Kaya ang gobyerno marapat lamang siguro na balikan natin, dahil isa sa mga campaign promise noon ng ating Pangulong BBM na nakaupo na ngayon
Ay yung pagsuporta dun sa mga pagtatayo, pagsusulong ng mga renewable energy. Wala na tayong nababalitaan dun eh. Siguro ang Presidential Communications Office, kayo ang manguna siguro dun sa pagpapalaganap ng mga balita kung meron ngang ginagawang mga pagbabago o mga kaparaanan ng gobyerno doon sa pagtatayo, pagsusulong ng mga proyektong may kinalaman ho doon sa renewable energy. Yung sabi nga noon, itong Bataan Nuclear Power Plant ay pwede pa raw hong ikangay buhayin. May naalala tuloy ako si Congressman Cojuangco. Si Congressman Cojuangco dyan ho sa, I don't know kung anong distrito dyan sa Pangasinan. Ang sinusulong niya yung renewable energy, nuclear energy. Marami ho kasing mga oppositor kapag pinag-uusapan yung nuclear energy na sorso ng kuryente. Dahil dun sa nangyari nung 1986 yata yun, kung ako'y hindi nagkakamali, dun sa Chernobyl, dyan ho sa Russia, ay sumabog, marami ho ang napektuhan, maraming namatay. Kaya yun ho ang ginagamit ng mga oppositor para sirain ho yung mga pagsusulong na gumamit ho tayo ng nuclear energy. Si Congressman Cojuangco ho dyan sa Pangasinan ay ginagamit na ho sa kanyang lalawigan. Ilang beses ko na hong na-cover nun yung yung mama nga nadidismaya na dahil sa wala hong masyadong pumapansin sa kanyang sinasabi. Na tayo ay makakalaya dun sa malaking gastos sa kuryente kung tayo ay gagamit ng nuclear energy. Yung Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, yan ho sa may Bataan, ay isang bagay. Sabi ng grupo ho ng mga engineers, noon may na-cover din ako, isang dekada na yata mahigit. Sabi nila, hindi ho tayo gagastos ng malaking pondo para buhayin yung Bataan Nuclear Power Plant. Hanggang ngayon, pangarap po pa rin. Kapag ang isang bagay na dagdagan ho talaga at nahaluan ho ng politika, wala ho mangyayari at magkawindang-windang ang buhay natin. Nung bumaba sa pwesto ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos noong 1986, lahat na ho ng kanyang mga proyektong isinulong ay ginawang masama dahil ho sa politika. Walang continuity ng mga mahalagang proyekto at makabubuti sa ating taong bayan. Puro politika na lang, nakakasawa na ho yan. Yun ho sa ating mga kababayan, wala ho yan. Sige, magpakita kayo ho ng inyong mga asal, yung mga politikong mga nakaupo ngayon. Dahil ilang taon na lang, magkakaroon na naman ng eleksyon. Ang bigwas ng taong bayan, ang ganti ng taong bayan ay antayin ho ninyo. Mega Balita Linggo. Meron na lamang ho tayong 22 minuto bago magikapito ng umaga. This time check is brought to you by ACM. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Tolerance is the bare minimum. So I don't think it's enough. Pakiramdam ko, we could do so much. Mega Balita Linggo. Ang sabi nitong isang isang texter natin, nanonood siya sa YouTube naman. Ang sabi nitong si Teresita Atienza, ang init na ngayon. Paano na nga ang future natin? Kaso, mayamang bansang malaki ang kontribusyon sa climate change. Alam mo ninyo, totoo ho yan. Ate Teresita Atienza, totoo ho yan. Yung mga mayayamang bansa, sila ho yung mas malaki ang consumption doon sa paggamit ho ng fossil fuel. Kaya ang Pilipinas, gatuldok lang tayo sa mapa. Gatuldok lang tayo sa mapa. Ang kontribusyon natin ay hindi ganun kalaki. Lalo pat ang paligid naman natin ay mga kabundukan at mga karagatan, hindi ganun kalaki. Nasasala ng mga natitira pang mga kapunuhan, mga kabundukan na hindi kinalbo ng kung sino man. Maayos pa dito sa atin. Sabi nga ni kanina ng Manila Observatory, ang sabi sa 2050, nakakatakot ho yan. Tingnan ho ninyo itong si Congressman Mark Coangco. Wala hong nakikinig ho sa kanya. Ang ganda ho ng kanyang mga ipinupunto pagdating sa paggamit ng nuclear energy.
Siniraan ho ng siniraan. Ang sabi nga maliit lang yung gagastusin natin, pwedeng mapakilos, pwede ho nating mabuhay ang Bataan Nuclear Power Plant. Kaya kaso ang dami hong opositor. Yun ho ang hirap po yung nangyari ho dun sa Russia, sa Chernobyl, yung pagsabog ho yun noong 1986. 86 ba? 85. Yun o ang ginagamit hong dahilan. Meron nga isang antay Marcos na wala na ho ngayon. Buhay pa pero matanda na, hindi na makapag... hindi na ho. Lahat na lang ng... walang ginawang mabuti ho ang administrasyon ng dating Pangulong Marcos. Lahat na lang pinag-uupakan. Lahat na lang pinag-uupakan. Siyempre may mga followers ho siya. Yung paulit-ulit ho na mga ganon. Nakakapagdagdag ho dun sa ikangay pagpaling dun sa saliwa sa kaisipan ng ating mga kababayan. Bakit hindi ho natin pakinggan si Congressman Marco Wangco? Ang binabanggit niya ang nuclear energy ay isang malinis, ligtas naman. Basta't nasusunod lang yung mga tamang kangay panuntunan sa paggamit ng nuclear energy. Pinakamura para tayo makaalpas. Hindi o yan pinakikinggan. Ang dami ko nung ginawang istorya tungkol dyan. Yung mama nagagalit na. Nagagalit na lamang Minsan nakapagtataas na ng boses. Dahil wala akong nakikinig sa kanya. Ito dapat yung isa dun sa sinusuportahan ng ating pamahalaan. Yung paggamit ho ng ganyang mas mura na gastusin ang may bibigay dun sa ating mga kababayan sa paggamit ng kuryente. Kung talagang ang ating gobyerno ay seryoso, doon sa campaign promise niyan, campaign promise pa rin ba hanggang ngayon? Tagal na hong nakaupo. Pakita ho ninyo. Ayan, makipagpulong kayo kay Congressman Marco Wangco. Hindi ko ho yan, kilala ko, nakikita ko siya. Pero siguro mga 2 years na yata kaming hindi nagkikita nito. Ayan, hindi ko siya nako-cover. 2-3 years na yata, hindi ko nako-cover itong mama. Sayang yung kanyang mga pinupunto. Oras 49 na minuto makalipas ang 6 ng umaga. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo.
dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Sana hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan ngayong araw ng linggo, ko pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Lumakas pa ang severe tropical storm Francisco habang kumikilos sa Philippine Sea. Taglay nito ang lakas ng hangin abot sa 100 km kada oras malapit sa gitna at magbugsong abot sa 125 km kada oras. Huling namata ng bagyo sa layong 1,315 km silangan ng Timog Silangang Luzon kaninang alas 4 ng madaling araw. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km kada oras. Ayon sa DOST Pagasa, wala pa mang direktang epekto sa bansa, hindi na rin inaalis ang posibilidad na itaas ang signal number 1 sa bahagi ng norte o Northern Luzon na bukas. Ngayon naman ay nararanasan ang onset ng pagulan sa Bicol, Eastern Visayas at ilang lugar sa Mindanao dahil sa trough o extension ng nabanggit na bagyo. Mega Balita Linggo. Eto, good news na muna ho tayo, lalo na dyan ho sa bahagi ng Mindanao dahil mapapakinggan na muli sa ere ang 101.5 Love Radio Jensen at DZRH News FM 94.3.
Ayon sa statement na inilabas ng MBC Media Group, naibalik na sa normalang operasyon ng dalawang istasyon matapos ang isinagawang intensive rebuilding effort. Tatandang nahintong operasyon ng dalawang radio station, dalawang nangungunang radio station sa Mindanao matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang bahagi ng Mindanao noong June 8. Nagpasalamat naman ang MBC Media Group sa suporta ng mga listeners, brand partners at maging ng local government units. Mega Balita Linggo. 5 minuto na lamang ho o 4 na minuto na lamang ho bago magikapito ng umaga. Pineltahan ni Senador Ping Lacson ang mga pasaring ni Senador Alan Peter Cayetano na tawagin niyang aso ang senador sa kanyang Facebook Live. Sa reply ni Lacson sa expose ng DZRH tungkol sa pagtawag ni Cayetano sa kanyang aso, sinabi niyang tila self-admission lamang ang ginagawa ni Cayetano. Sa isa pang social media post, binatikos din ni Lacson ang kawalan ng accountability ni Cayetano sa nasayang na buwis ng taong bayan nung siya pa ang nakaupo bilang Senate President. Ayon kay Lacson, totoo, pare-pareho nang ginagastos ang Senado sa mga sesyon na mahigit 25 million pesos, pero sa 28 araw na leadership ni Cayetano ay wala man lang naisabatas na panukal at nagkagulo pa ang Senado at nagkawatak-watak pa ang mga Pilipino. Mega Balita Linggo. Bumagsak naman sa record low na negative 13 ang net satisfaction rating ng Marcos administration. Ayon yan sa pinakauling survey ng Social Weather Station o SWS para sa first quarter ng 2026. Batay sa resulta ng survey, lumabas na 32% lamang sa mga Pilipinong nasisiyahan sa pamamahala ng gobyerno, habang 46% naman ang hindi kontento. 27 points na mas mababang markang ito kumpara sa kaparehong survey noong November 2025 kung saan nakakuha ang Marcos administration ng plus 14 o positive 14 na rating. Ito rin ang pinakamababang rating na naitala ng kasalukuyang administrasyon at pinakamababa sa loob ng 16 na taon. Mega Balita Linggo. Samantala, natasan naman na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng police unit na paigtingin ng presensya sa loob at paligid ng mga paralan. Kasunod ito ng dalawang magkaiwalay na insidente ng pananaksak sa loob ng paralan na parehong naitala sa lalawigan ng Cavite. Nitong June 16, isang grade 8 student ang nanaksak sa 7 grade 5 student sa General Trias City. Pagtapos ng 3 araw, isang senior high student naman ang bumurda sa katawan ng isa pang estudyante sa Cavite City. Tinuturing pa rin ito ni Nartates bilang isolated cases habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inatasan na rin niya ang Calabarzon at Cavite Provincial Police na makipag-ugnayan sa iba pang otoridad upang masurit mapigilan ang kaparehong insidente. Mega Balita Linggo. At inaasahan namang magkakaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Kasunod ito ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan dahil sa pinirmahang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Paano ngayon nagkaroon rin ng gulo? Sige, tasan nyo na naman. Ayon kay DOA Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, sa loob lang ng 3 araw na kalakalan ay umabot na sa $20 per barrel ang tapyas sa presyo ng langis. Dahil dito inaasahan ng 8 hanggang 10 piso kada litrong tapyas sa diesel, 3 hanggang 5 naman sa gasolina, at 9 piso hanggang 11 piso naman sa kada litro ng kerosene. Ngayon pa man, sinabi ng DOE na mananatili pa rin mas mataas sa 50 hanggang 60 piso per liter ang presyo nito. Ala di sige, ganun na lamang talaga ang buhay ho natin.
Good morning pala kay Mayor Zenny Mendoza, Dr. Zenny Mendoza ng sa Talisay, Batangas. At syempre si Congressman Ador Plato ng Bulacan. Good morning. Yan o yung mga nakikinig ko sana Congressman Plato makipag-alyansa kayo kay Kwan, kay dating kay Congressman Marco Wangco ng Pangasinan. Sulong ninyo yung paggamit ng mga murang pamamaraan ng kuryente kay ano pa man yan para sa ating mga kababayan. So yan na ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo, 21 ng buwan ng Hunyo, taong 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales at ang tabayanan, si Binibining Leth Narciso sa kanyang programa Maynila. Ito ang Pilipinas, isang minuto makalipas ang 7 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.